Hello subscriber. It's our day 365 and today is October 5 and it's Thursday. Ayun, dito tayo sa ating construction site dito sa Bongaville Private Resort. Syempre dito yan sa South Spring Villas, Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, almost 2 weeks akong walang vlog. Hello. Ayan, medyo busy tayo kasi meron ako pinagkakabalahan ngayon na project, yung aking automation para doon sa aking electrical gamit yung magnetic contactor. Ayan, bali ngayon medyo mapapansin nyo maaliwalas na yung ating construction site, lalo dito sa may kapitbahay natin na ginagamit natin yung open space muna nila pansabantala. Ayan, unti-unti na natin nalilinis yan kasi nga parang hindi nakakaya pag binisita to ng may-ari. Ito pala yung ating manhole para doon sa subdivision na drainage, pati mga labasan ng mga pool na tubig dito rin yung binabagsak talaga lahat. Ayan, sa amin ang dami naming pipe na nakalabas dyan. Ayan, tapos ngayon may bisita tayo. Ayan si Mami Magdalena. O ayan, Mi, hello Mi. Bye agad. Ayan, si Mami. Oo nga, kasi nga daw dito ako nag-update sa Facebook, sa ating YouTube. Kaya yan, dito siya, pinuntahan na tayo dito. Yung mga laman natin. O tayo ng ating panghapunan dyan. Si tatay ang cook namin ngayon dito sa siya ang nagluluto. Ayan, yun masarap ang luto. Lagi maraming luya. Maluya si tatay magluto, tay? Ayan, kaya masarap manamis-namis ang mga anghang. Ayan, so sa 2 linggo namin at hindi naman kadamihan ng tao namin. So yung update namin siguro kaya nahito nga ako madaming update siguro. Ayan, ito na itsura ngayon ng ating facade sa building. Ayan, nagpuputo sila ng mga bakal para doon sa sa ating hagdanan sa pool. Yan, may mga pailaw na tayo dito, yung kaysa may kulang pa. Sige. Ayan. Ito yung hindi natapos ng welder natin kasi nawala yung ating welder na bagong palit. Ayan. Tapos ito na yung ating tapos na full edge. Ginamitan namin ito ng mga pebbles kasi di pa namin nalilinis saka na tawag dito, nababuffing, kaya ganyan pa itsura niya. Tapos ito, nagpaabang ako ng kasi nakita ko sa ibang bansa meron silang grounding system para pag mangyari sa pool, merong ground na mangyayari. So naglagay ako ng wire dito, ikakabit ko sa wiring ng ground para kung sakaling may mangyari sa tubig dyan, magkaroon ng ground o madidetect agad nito, tapos mag-trigger agad yung ating power system lalo na yung sa pump, may mga motor yon. So mag-trigger siya, bukod pa dun sa may loob, may trigger din naman dun sa mismong pump, pero syempre hindi natin alam kung saan maglilik yung ating kuryente. So at least may grounding tayo dito. At yung napansin ko sa ibang bansa, ganun talaga yung nagagay. Requirement ng government nila na may ground yung pool. Ayaw ko sa Pilipinas kasi hindi naman kami tayo gumagamit ng malaking voltahe na sa pool, karamihan 12 volts lang naman. Pero siyempre kahit paano, halimbawa may nalaglag na open wire ito, o halimbawa natanggal, nahulog, dumalatyo sa pool. So hindi magiging light bulb yung ating mga naliligo. Siya ng ating ground. Ayan. Tapos susunod na namin after nitong full edge namin na to na pebble finish siya. Ang tawag natin dito exposed aggregate. Ayan. Nagagawa namin yung hagdanan namin. Medyo kasi mataas din yung unang gawa ng hagdanan. So ginawa ko, pinalaparan ko na lang siya parang banayad din yung pagbaba. Ayan, so magdadagdag na kami. So usapan namin dito, magbubuhos kami sa unang step. Tapos the rest, graba na. Tampat ba lang, wala ko napansin delivery ng graba? Andyan din ba? Sige. Ay, nga pala, graba pala nakita ko ng buhangin ang wala. Baligtad pala. Ang napansin ko pala doon ala ko buhangin, graba pala yun doon kanina.
Si Ratang? Oo, yan, si RG. Oh, yan, nakabisado ni Mami pangalan. Oh. Yan. Tapos naglagay na rin ng waterproofing kami doon kasi nga baka sumipsip yung dating ano. Saka yung mga butas sana sa sahig kung meron. Ay, baka na lang ginawa mong tungkod. Pero hindi mo naman binaon yan, no? Hindi nakabaon. Oh, sige. Tungkod lang siya nakaspot. Wala pa yung ano, yung aming stainless, hindi yata maaabot ngayon, baka bukas tayo naming ano. Kasi nagpaglalagay ako ng ano diyan, ng full ano, yung stair grip diyan sa hagdan. May green-design ako. Hahabol namin para medyo may alalay doon sa mga ibang takot pa rin bumaba na tubig. Yeah. Tapos ito nga, may abang kami dito, hindi pa namin natatanggal. May abang yung sa ilalim. Doon nalagay yung mga LED. Saka doon sa loob ng pool, meron din. So, pag natanggal na yung aming formworks na gamit namin dyan, mga bakal. Ayun. Makakabitan na namin mga LED lights yan. Na 12 volts na waterproof siya. Yun ang sinasabi ko na pagka, kahit paano, kahit 12 volts yan, pa rin yung konti. Nakakakiliti pa rin yung kuryente niya kung merong man leak siya. So, iba pa rin yung may ground tayo. So ayun, ginawa na lang niya ng bakal ang mga to, ano, parang halaman na ng dating niya, oh. Yan, pero hindi naman niya binutas yung flooring kasi baka mag-leak din yung mula dyan sa pupunta dito sa kabila. Kasi ang ginamit dito na ano, ng pagtatiles parang dry pack din. So pag natutuyo yung dry pack kasi parang siyang foam na matigas. So may mga bula-bula siya sa loob, may mga hangin. So yung hangin na yon, baka doon pumasok yung tubig, so baka lumipat din dyan. Masip-sip niya yung mga dumi-dumi dito ng mga graba. Ayun. Pero graba ang itatambak namin para kahit paano malesen na konti yung dumi na maglilik dito kung magkakaroon man. Pero so far, magbabatay tayo ng waterproofing dyan sa paligid ng pool. Yung hagdanan nilagyan, meron nila natuloy. Tayo gagamitin nyo na lang dito brush, no? Kasi susundot-sundutin nyo na lang ng ano, ng pipe, ng tubo. Yan, tapos libit na natin yung ano, paligid ng full egg. May mga spot dito na hindi ko pa na-type siya. Kasi katulad dito, oh, may mga hindi siya nakalitaw yung ano. Ayan, ito, lilinisin daw namin to ng ano, ng muriatic gamit yung ano, yung tawag dito, yung buffing ano ng machine, buffing machine ng ano, yung pang sasakyan. Doon namin lalagay yung muriatic para matanggal yung mga upper layer niya na may mga semento para lumabas na parang ganito siya lalabas, oh. Ayan. Kapag ganyan ang kalabasan yan. Tapos if after na malinis na namin, wala na mga cement na nakapatong sa mga pebbles, lalagyan na namin siya ng ano, ng waterproof din na ano, na clear. Parang sealed na rin siya, ma-sealed. Ayan, ito tatambak naman namin din to. Kaya may forma yan dito kasi bubuhusan namin to ng ano, naaangat na ano, na tawag dito, na cover niya kasi ayoko nakikita rin to, maganda, nakatago din siya. Pero dun sa kabilang side, hindi ko alam, medyo mataas kasi, so gagawin na lang namin, mag-i-improvise na kami ng takip, tatanggalin namin ng takip para mabuhusan yung loob ng konti. Yan, ito naman yung may mga pabula tayo, pa-bubbles dyan, ilipat natin dito sa taas ng hagdanan ng iba. Ayun, yun yung gagawin natin. Tapos ayun, may medyo hahaba din itong mga hagdanan sa kabababa. So madadagdagan siya hanggang dito rin yung hagdanan natin yan. Yan. Tapos ito pa yung hindi ko naman gustuhan dito sa ganito. Dahil hindi tuloy-tuloy yung gawa namin. Meron kami mga kitang-kitang dugtungan. Ito, oh, yung mga dugtungan. So ito yung mga babantayan namin pag nag-buffing kami. Kung mapapansin nyo, yung dulo ng pool namin medyo dark yung kulay. So nadyan namin gawing dark yung pebbles na ginamit dyan. Pure na black lang. So papalabasin din namin yung black na yan
Dapat ganito kalbasan niya na black siya dapat. Kasi ito may halo mga white na pivos to, saka mga silicone ano, may halo din. Ayan o. So lalo na to hindi rin natanggal yung mga semento pa. So marami pang lilinisin. Tapos ito naman yung aking pinahabol na planter box dito sa harapan ng pool. Ayan. Ayan. Tapos dito ko na lang nilagay yung socket. Tapos nagpaabang din ako ng kuryente rito. Ito nga nakaabalutan na to. Magiging spotlight siya pataas kung sakali. So may abang ako dyan. Para may pailaw ako sa ano mga display meron dyan. Nilagyan ko ng rebulto ko yan dyan para iilawan, di ba? Tapos sa bossy-bossy dun sa kabila. Parang Adam and Eve, di ba? Ganun lang. Ayan. Saka medyo maaliwalas na ng konti na medyo madumi nga lang kasi wala pa talaga kaming general cleaning. Saka ito nga lilinisin din namin to. Pero dapat matapos na natin itong, ito yung last sa pangalawa dun sa last na gagawin namin na may buhos. Kasi yung last namin yung pump room. Ito yung na namin itong hagdanan to sa kiddie pool. Yan, dalawa yan. After yan, mga finishing retouch na lang kami doon sa loob, saka mga repaint ng konti. Ayan, sana ano na. At ako talaga yung naka 1 year na talaga kami. Sa dami naming mga bago-bago. Ayan. Ayan, nakita pa yung dumi ng aming ano. Tapos ito pala yung ginagawa ko na ano, na pinagkakabalahan ko. Gumagawa ako ng dito yung mga tambak namin. Oh. Ito yung pinaka senior citizen na kwarto. Yan. Madalas di namin napapasok. Kasi nga dito kami nakastay ngayon. Nandito yung mga computer ko, mga trabaho. Diyan ako nakahiga lang ngayon. Dito yung project ko na ginagawa. Yung contactor. Ayan. Medyo ang pangit ng wiring ko, nakakahiya. Pero ang purpose nito, siya yung magkocontrol ng water system namin sa pool. Ito bali siya, ito yung off niya. Tapos ito yung automatic, yung isipin gagamit ng floatless na sensor para malaman kung papatayin yung makina o hindi. Automatic yon. Pero kung ayaw ko mag-automatic, magmamanual ako. Ito, i-click ko dito. Tapos pagka-click ko dito, i-start ko tong button na to para mag-start. Pag gusto ko nang patayin, pinili ko tong button na to. Tapos ito yung mga reflector niya. Pag may mga problema, merong ground or nag-trigger yung ating breaker, ito mag-iilaw to dapat. Pero na-advise sa akin ni electrician na Jeff, sabi niya, bili daw ako na nagwawangwang o yung nag-beep-beep to para malaman ko talaga. Ayan, yan yung mga contactor. Ayan. So, actually, hindi ko pa siya, nahihilo pa ako ng konti dahil sama-sama na yung mga wiring ko. Kaya gumawa ako ng computer version nito. Paintbrush lang gamit ko. Ayan. Ayan yung design ko. Nagwa-wiring ako dito para titignan ko kung tama. Ito yung pinaka-switch, yung contactor. Ito yung, niya, yung overload saka yung mga niya. Tapos ito yung floatless ko, ito yung mga switch relay, yung wifi ko na breaker, yung breaker na 20 amperes, 10 amperes, yung delay ko, yung delay yan, delay timer, yan yung pag nag-brand out, tapos humindi uli, hindi kagad bubukas yung machine, yung kuryente, hihintay siya ng 10 seconds muna, para kung sakali mag-normal na yung kuryente, sa kanya palang papaanda rin yung system. Tapos ito yung mga switch, mga ilaw, tapos ito yung mga switches, oh. So, nagwa-wiring ako dito para hindi ako malito. Kasi pag wala akong guide na gagawin, hindi ko siya gagawin dito. Ang hirap basahin. Pag babasahin ko siya dito, ang hirap. Ayan, puro wire. Nahihilo ako. Ang hirap intindihin. Ito yung relay, Ito yung mga switches niya. So, nakakahilo. So, pag nakaganito siya, ayan, ang dali-dali lang basahin, Ayan. Siyempre, paintbrush ang gamit ko lang, manual. Ang importante lang, makapag-guhit-guhit lang ako ng mga araw kung saan papunta. Ayan, kung anong kulay. Yan lang importante dyan. Yan yung pinagkakabalahan ko. Puro wiring ako dito sa kung ano-ano. Napuyat na ako kagagawa.
Ayan, yan yung nagkakabalahan ko ngayon. Kaya wala akong talagang vlog. Pero itong ating karaoke wall, hindi ko pa rin na-install. Pero, ang problema ko sa yung motor na nabili ko, yung una ko nabiling motor, dalawa lang yung wire, positive, negative. Tapos kung i-reverse ko, saka forward, babaliktarin ko yung positive, negative lang. Yung nabili ko ngayon, hindi pwede pagbaliktarin kasi meron siyang built-in na controller. So, wala akong makita kung ano. Kasi 5.5 yung wire. Kaya yun, bahala. Kaya hindi ko natatakot akong paandar lagyan ng kuryente. Baka sumabog. Mahal naman din yung motor. O yan, nandito yung ating Donya Magdalena. O, ayan o. Ano yung kinakain mo, may? Sapin-sapin ka ga. Ay, may dala-dala sapin-sapin. Hindi pa ako naliligo. Ay, paborito kong kasaba, o. Ano pa dala si may pasilibong si Mami. Makalimutan ba na ano mo? Oo nga, paborito ko daw itong kasaba. Alam ni Mami. Spaghetti pa? Saka spaghetti, paborito ko yan. Ano to? Sa si Jeep? May binili, ewan ko, di ba nakabalik? Kung saan siya nagpunta, hindi natin alam. Ilan ng tao na? 5 lang yata sila. Wala nang burger. Mga... Welder? Ewan ko, may issue. May issue. Hindi. Hilo ba pag Backstep? Na-testing yun eh. Yung, Wala nang leak. Sabi na, yun na naman ang leak niya, yung sa may, yung skimmer. Ilang beses na namin pinaterproof talaga yan. Kung ano na ginawa namin dyan. Ang problema namin yun, siguro sa dami ng ginagawa namin dito dahil maliit lang yung butas namin sa kilipul na lang. 1.5 lang yata o 2 lang yan. Parang parado. sino na sila? Ano makinamot? Ya? O, yung sa motor ko sa lifter. Sabi diyan, di wala nang... Wala na. May issue. O yan, ganito lang yung video natin at tayo magla-last look lang tayo. Sa piping, hindi pa rin kami tapos mag-piping masyado pero at least medyo may mga plano na maayos na. Ayan, banayad na yung ating hagdaan na yan. May mga sobra kaming pibos pero pwede ko naman gamitin sa water filter yan. So ayan, so hanggang dito lang yung ating video. Pasensya natin hindi kami nakapag-vlog ng 2 linggo, mahigit. At sa mga hindi pa nagsa-subscribe dyan, baka naman. At syempre huwag yung kalimutan i-click din yung notification bell para ma-update kayo sa aming channel na Bong & Jeff. Lalong-lalo na masubaybay yung sa matapos ng aming resort dito sa may Bocal, Calamba, Laguna. Sa South Spring Villas, ang aming resort ay Bongaville Private Resort. Hanggang dito na lang. Bye-bye.